Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, ay mangyari munang magsitayo at tayo'y magkakaroon ng isang panalangin. Rika, pangunahan mga ito. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, class, bago kayo magsiupo, mangyaring pulutin muna ang mga kalat na nakikita nyo sa inyong harapan at sa likuran. Ayusin ang upuan at organisa ang sarili. Ngayon naman, dumako tayo sa pagtala ng mga liban sa klase. Class President, may umabsent ba ngayong araw? Ikinagagalak at ikinatutuwa kung walang absent ngayong araw, kung kaya bigyan naman natin ang ating sarili ng isang mahusay at magaling plan. Paano po ba ito? 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, mahusay. Isang mapagpalang araw sa mga nagbababuhang at nagagandahang mga mag-aaral sa Baitang 4. Ako nga pala si Teacher Kevin at ako ang magiging guro nyo sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na, hep hep! Wow! Nakikita ko na handa na nga kayo sa araw na ito. Bago ang lahat, meron muna akong ipapanood sa inyong video. At hindi basta lang kayo manonood, kundi kayo ay magtatala ng mga mahalagang impormasyon na nakita nyo sa bidyong inyong napanood. Sapagkat meron ako 4 na katanungan na inyong kailangang masagot. Naiintindihan ba ako mga bata? Mahusay. Ngayon, narito ang 4 na katanungan. Una, tungkol saan ang video na inyong napanood? Yes! Another one? Magaling at mahusay. Pangalawa, sa inyong napanood, ano ang mga kagamitan ang mayroon kayo na ginagamit nyo sa inyong mga tahanan, paaralan o kahit saan man? Yes! Another one, magaling at mahusay mga bata. Ang katanungan, sa tingin mo ba mahalagang matutunan ang paggamit ng teknolohiya? Bakit? Yes? Another one, very good mga bata. Na pang-4 na katanungan. Sa palagay mo ba, maiiwasan pa natin ang paggamit ng ICT sa kasalukuyang panahon? Yes! Another answer. Very good again, class. Tingin ko ay meron na kayong nalalaman. O kaya, ang topic natin ay pumapatungkol sa pagsasaayos o pag-organisa ng nangalap na impormasyon gamit ang ICT. Okay, narito ang layunin sa pagkatuto upang maging gabay nyo sa pagtatapos ng aralin ito. Una, maipapaliwanag ang konsepto ng computer at internet sa pangangalap ng impormasyon. Pangalawa, gampanan ang responsibilidad sa paggamit ng mga online tools sa pangangalap ng impormasyon. Pangatlo, makilalang ang kahalagahan at kapakipakinabang ng computer, internet, ICT sa pang-araw-araw na buhay. Dumako na tayo sa formal na talakayan. Okay, may idea ba kayo kung ano ang kahulugan ng computer? Yes! Another, magaling at mahusay. Ang computer, sabi dyan, ito ay isang elektronikong aparato na tumutulong sa mga tao na magproseso ng mahalagang datos o impormasyon na karaniwang ginagamit natin sa paaralan, ahensya ng gobyerno, ospital at kumpanya at iba't ibang organisasyon. At syempre, kung may computer, meron ding ano? Magaling! Meron ding internet o ano naman sa tingin nyo ang kahulugan ng internet? Yes! Mahusay! Ang internet ay isang networking na kung saan bumubuo ng anumang mga computer na maaaring makakuha ng impormasyon mula sa mga computer sa kondisyon na sila ay may pahintulot. Bakit kailangan may pahintulot? Sa tingin nyo, ano ang tawag sa pagkuha ng mga impormasyon na wala namang may pahintulot? Ano sa tingin niya? Yes! Tama! Ito ay plagiarism. Class, lagi niyong tatandaan na ang plagiarism ay masama po o hindi dapat ito
ginagaya sapagkat ito ay kuha o pangangalap ng datos ng hindi kinakilala ang mismong author nito. Ito po ay mali. Huwag po natin itong gagawin ha. Kasi ito ay pagka-copyright. Masama po yun. Maaari po tayong makasuhan. Siyempre, kung may computer at internet, meron din tayong mahusay. Meron tayong ICT. Ano sa tingin nyo ang kahulugan ng ICT? Yes. Mahusay. Ang ICT o Information Communication Technology ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit upang tayo magkaroon ng komunikasyon at upang maproseso ang pag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Narito po ang mga iba't ibang halimbawa. Number 1 dyan ay ang TV. Pangalawa ay ang smartphone. Pangatlo ay ang computer. Pang-apat ay ang internet. Yun po ang mga iba't ibang halimbawa na ICT. Ngayon naman, dumako tayo sa halagahan at gamit ng ICT. Una, nagbibigay ito sa atin ng oportunidad na makapagtrabaho. Tama na nga, di ba, class? Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho. Madaming mga opportunities ang binibigay sa atin. Pangalawa, ang mga teknolohiya tulad ng cellphone, webcam, at mga messenger application ay produkto ng ICT. Kung kaya't pinapadali nito ang mga pakikipagkomunikasyon sa iba. Ayan, as simple as that, sinasabi po dyan na yung mga cellphone o webcam na ating ginagamit ay tumutulong sa atin upang magkaroon ng komunikasyon. Dahil nilalapit ito ang ICT sa mundo ng paggamit ng teknolohiya at komunikasyon. At syempre, nakakatulong ito sa mga online na negosyo sapagkat ito ay 24 oras sa isang araw. Paano naman makakatulong ang mga makabagong teknolohiyang ito sa pangangalap ng mga iba't ibang uri ng impormasyon? Una, gumagamit tayo ng Internet Explorer. Pangalawa, gumagamit tayo ng mga Mozilla Firefox. Pangatlo, gumagamit tayo ng mga Google Chrome. At gumagamit din tayo ng mga search engine gamit ng Google o Yahoo. Iba pa bang katanungan mga bata? Laging tatandaan na kaya ang pangangalap at pagkuha ng impormasyon gamit ang ICT, ngunit ito ay gagawin lamang natin sa tama at hindi sa mali. Dapat na isa isip at isa puso ang mga natutunan nyo ngayong araw. Umaga mga bata, ako si Teacher Cha. Ang gagawin natin ngayon ay ang pangkatang gawain. Magaling. Ano nga ba meron sa pangkatang gawain? Ang ating pangkatang gawain ay tinatawag na artista ka. Subukin mo iyong talento sa pag-arte, bumuo ng 4 na grupo at paghanda ng isang itling dula-dulaan na magtatagal mula 2 hanggang 3 minuto na nagpapakita ng iba't ibang kapakinabang sa ating ICT. Pagkatapos ninyo umarte, magtalaga ng isang representante ng inyong grupo upang sagutin ang mga katanungan ito. Anong mga kapakipakinabang ng ICT ang ipinapakita sa inyong maikling dula, bakit ito ang inyong napili? Sa paanong paraan makakatulong ang ICT sa panghalap ng makabuluhang informasyon? So sa baba, meron tayong rubrics para sa dula-dulaan. Meron tayong 20 points para sa ulado ang mga linya at ang ginagawa. Para sa 15 points, meron tayong magitang linya na nakalimutan. 10 points, maaaring maraming linya ang nakalimutan at di gaano alam ang ginagawa. 5 puntos, iilan lamang ang sa ulo at halos hindi alam ang ginagawa. So meron tayong 20 points total. So dito nyo ibigay sa inyong gagawin sa rubrics na aking binigay kanina. So mag-form na ng 4 na grupo at bibigyan ko lamang kayo ng 2 at 3 minuto.
Gawain C. Payahin ang inyong pagkakaunawa. Isulat sa padlang ang tinutukoy sa bawat pangusap. Piliin ang sagot sa loob ng tampon. So, ipinagawang hanapin ang inyong mga sagot na ilalagay sa baba. So, simulan na po isulat ang inyong sagot. Tapos na po ba ang lahat? Sagutan na natin. Number 1, isa ito sa naibibigay ng ICT sa ating buhay. Ano ang sagot? Magaling. Ang sagot ay oportunidad sa trabaho. Magaling. Number 2, isa itong web browser na ating pangunahing ginagamit upang manghanap ng datos o impormasyon. Ano ang sagot? Magaling. Sa number 2, ang sagot ay Google Chrome. For number 3, ang malawak na ugnayan ng mga computer network sa buong mundo. Ano daw po ito? Magaling. Ang sagot ay Internet para sa number 3. Number 4, ito ay isang elektronikong aparato na tumutulong sa tao na magproseso ng impormasyon o datos. Ano daw po ang sagot sa number 4? Magaling. Ang sagot sa number 4 ay computer. Sa number 5, tumutukoy ito sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang proseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Ano daw po ang sagot sa number 5? Magaling. Ang sagot sa number 5 ay Information Technology and Communication o ICT. Sa ating gawain, sino po ang makakuha ng 5? 4? 3? 2? 1? Magaling. Magaling at mahusay kayong lahat. Bigyan nyo nga po ang inyong sarili ng tatlong mga palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Para sa ating takdang aralin, magtala ng 5 paraan kung paano makakatulong ang teknolohiyang pangkomunikasyon sa pangangalap ng impormasyon. So, ang inyong takdang aralin ay gumawa ng 5 paraan kung paano makakatulong ang teknolohiyang pangkomunikasyon sa pangangalap ng impormasyon. Maaari nyo ito ipasa bukas. Tunawaan po ba tungkol sa ICT, mga bata? Madali. Napagtanto ko na, sino maaaring sumagot? Yes, Mariela. Magaling. Napagtanto mo na? Madaming nagagawa ng ICT sa ating pamumuhay. Magaling. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Muli, ako si Teacher Cha.